Alden, you mentioned kanina yung pagiging gamer. Active ka pa rin ba mag-ML? And if yes, do you play too? No. Okay. Ano yung main mo na, sino yung main na ginagamit? Wow, I like that question. I'm a mage assassin fighter. Gushon ka ba? Gushon? Yes, I'm a good. Hello Katden fans! Ito na nga ha, may ayuda si Ma'am Catherine, mga kasembreros. Fresh from Australia, no? Kasama ang kanyang best friend na si Ma'am Aris, mga kasembreros. So, gala-gala, no? At saka talagang in-enjoy ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, ang kanyang trip sa Australia. And take note, walang mayor dito, mga kasembreros. At kung meron man ay hindi po iyon, mga kasembreros, totoo. So, Katden pa rin po hanggang sa huli, mga kasembreros and mga Katdenatics. So, ito na nga, no? Maraming silang pictures dito, no? Maraming salamat kay Ma'am Aris. Meron dito mga nakakap sila. So, parang talagang pang winter, no? Kasi may snow pala sa ibang area ng Australia, mga kasembreros. So, sabi dito ni Ma'am Aris kanyang caption, brunch with my bestie, no? Bernardo Cath. So, hindi ko alam kung classmate niya ba ito or parang, kasi hindi ito artista, di ba? So, baka common friend, parang ganon, mga kasembreros. Nakakulay blue si Ma'am Catherine dito na sweater na makapal, mga kasembreros, kasi nga ay taglamig doon or malamig sa Australia, mga kasembreros. If I'm not mistaken, sa Melbourne ito, mga kasembreros, no? Tapos may mga times na gala-gala, pasyal-pasyal sila, mga kasembreros. So parang normal lang na dalagang Pilipina. Si phenomenal box office queen doon, mga kasembreros and mga Katdenatics, ha? Tapos, parang na siya, no, si Ma'am Aris, parang hawig siya ni Ma'am Gabby Garcia. No, may singkit na parang may pagka-Shuvi Etrata. Parang ganon, mga kasembreros, no? Yung tingin ko dito kay Mama Aris, mga kasembreros, no? Sobrang bait din ito siguro, mga kasembreros. Kasi ang mga friends naman ni Ma'am Catherine ay mababait, mga kasus. Tapos yung isa dito, parang nasa... hindi ko alam kung nasa bahay lang sila, tapos parang may painting sa likod, mga kasembreros, tapos ka-glasses si Ma'am Catherine. Hindi ko alam kung meta glasses ito, mga kasembreros, yung kanyang ginagamit or parang normal lang na glasses, mga kasembreros. Tapos sabi niya dito ni Ma'am Aris, day to night Bernardo Cath, mga kasembreros. So matagal din sila hindi nagsama ito, mga kasembreros, siguro, no? So maganda siya, no, si Ma'am Aris, na para siyang pwede na siya mag-artista, pero siguro siya, no, parang doon na residente na rin siya ng Australia, mga kasembreros, itong si Ma'am Aris nga po. And then ito, bago yung update at Mr. Alden Richards na isa, no, dito ko na tinigil pala ni Sir Alden yung kanyang pag-ML, yung paging gamer, mga kasembreros. Sobrang kulit niya. Sobrang kulit niya, Ma'am Catherine, dito, mga kasembreros. Siya yung sumasagot, mga kasembreros. So dati pa parang close talaga, mga kasembreros. So kasi tinanong sa kanya yung parang pagiging gamer, tapos active ba siya. Kasi 2019 tapos hindi pa naglalaro si Ma'am Catherine, mga kasembreros, ng hindi siya gamer, mga kasembreros. Tapos pero 2019 pa ito, mga kasembreros, na interview nila during Hello Love Goodbye promo nga. So pero lang ako, parang na-repost ng isang admin. So parang kasi yung sa recent niya na Global or Guillermo Mendoza awarding, ayan, na-confirm niya doon. Actually, matagal na niya tinigil to, mga kasembreros, kasi ayaw yata ni Ma'am Catherine. Hindi naman sa pinipuwersa ni Ma'am Catherine. Kasi sa relationships, kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo siya pipilitin na, uy, tigil mo yan. Parang kusa siyang kusa siyang magbabago. Kasi nga, mahal mo. Parang ganun, mga kasembreros, no? Parang ganun din sa relationship natin sa Panginoon, na magbabago tayo din dahil pinipuwersa tayo, pinipilit tayo, or mandatory, parang ganun. So, magbabago tayo kasi mahal natin, or parang willing talaga tayo. So, ganun siya, mga kasembreros. So, grabe, no? Ang lalim, mga kasembreros, dito, ang kwentong ito, mga kasembreros. And then ito, next item natin. So, lilinawin natin to, no? Kasi ang post dito ay June 12 pala, oo. Tama, June 12. Kasi may na-post din ako dati dito na itong gym, yung parang gagawin niya, mga kasembreros, yung kakapost nga lang kanina.
It's either gym ba or bar ito mga kasembreros, no? Pero wala pa tayong idea, talagang sketch pa lang talaga ang na-post dito ni Sir Alden. So yung pinakauna niya pala, June 12, 2025, tapos ngayon na July 15, 2025. So parang sisimula na talaga nila mga kasembreros, no, with all the budgeting and stuff. So may bagong bahay, check, no? May bagong bar or bagong refreshment area, or bagong gym, no? Check na check mga kasembreros. Grabe, no? Saan ka pa? Talagang isa itong good example talaga si Sir Alden sa mga kabataan na hindi magmadali, no? Kailangan talagang unahin mo na mag-invest mga kasembreros. Kasi nga hindi madali ang pag-aasawa at pagkakaroon ng anak. So talagang ang ganda ng kanyang plano mga kasembreros. So and then ito, next item natin mga kasembreros, si Ma'am Catherine, hindi ko alam kung bagong picture ito. Pero ano siya may aso si Snowy mga kasembreros. Tapos nakaharap siya kay Snowy mga kasembreros. And then ito, next item natin. So ang Eurotex, no, na brand ni Ma'am Catherine, na kung saan siya nga ang brand endorser, ay nag-post, no, pasasalamat nila sa sale, pasasalamat sale mga kasembreros. Eurotex Foam, the sleep specialist, pasasalamat sale. Enjoy discounts and freebies. Bili na, now na. Salamat sa tiwala at suporta. So ang Eurotex actually nanalo sa parang dati pa siya nanalo mga kasembreros na mga tawag dito, na mga awards, no, kagaya nito, trusted brand ng 2025, platinum na siya, no, kasi nga sunod-sunod yung kanyang awards mga kasembreros. So pumasok na rin sila sa Guinness World Records sa listahan, no, may pinakamaraming parang mattress yata yun, or parang foam na itumba, parang ganun mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros, alam kong medyo throwback ito ng konti, pero nag-post na isang admin, no, parang reminder lang din ng IV Collagen na kumapa na endorsement or na ni Ma'am Catherine mga kasembreros sa kanyang brand nga po, no, sobrang ganda. And then ito, next last item natin siguro ito mga kasembreros, ito, no, marami yung friend nga ni Ma'am Catherine, tsaka kasama pa itong dalawa na sina Madams mga kasembreros. So hindi ko kilala ang dalawang ito, si Ma'am Aris lang talaga ang kilala ko, no. Salamat sa mga information na, at saka sa mga nagko-comment po, no, sa comment section. So parang may iniinom yata sila mga kasembreros dito, or parang tubig ba ito mga kasembreros, if not mistaken, pero parang hindi. Pero yun po mga kasembreros, no. Actually that is it, no, sa ating Catherine items, no. Konti lang kasi pasarado na ang tindahan ni Kasombrerong Dennis. So ngayon po ay July 16, 2025, Wednesday po mga kasembreros. Sana po ay pahin po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros. Ang title po, Ang Katiwala. 1 Corinthians chapter 4 verses 1 to 2. Let a man so consider us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Ito mga kasembreros ay si Apostle Paul, no? Parang mukhang gusto nyo sabihin dito ay kung tinuturing silang mga katiwala, no, at saka mga tagapaglingkod ng Panginoon mga kasembreros, katiwala actually dito ng napakalalim ito, no, misteryo ng Panginoon mga kasembreros. So let it be, no, and dapat ang katiwala daw dito ay faithful, na tapat mga kasembreros. So ito po, although applicable ito sa kanila na mga leaders ng church mga kasembreros, tayo rin sa bahay natin, sa ating buhay, tayo rin po ay kilang stewards mga kasembreros. Tayo ay katiwala ng ating asawa, pinagkatiwalaan tayo ng ating mga anak, no? Binigay ng Diyos ang mga anak natin para maging sila po ay tayo ay maging katiwala. Ang responsibility ay nasa shoulder natin mga kasembreros, na sila po ay palakihin, alagaan at turuan ng salita ng Panginoon mga kasembreros, and provide yung needs bilang mga anak mga kasembreros. So
Yung 1 Corinthians 4 verses 1 to 2 is about the responsibility and expectation for Christian leaders to be faithful stewards of God's mysteries, being trustworthy and reliable in carrying out their duties. So, malalim ito mga kasambreros, pero i-apply natin at i-level natin sa ating buhay, sa ating tahanan. So, imagine, ikaw ay in-trust sa iyo yung isang bagay. Let's say, yung anak, yung oras, no? In-entrust sa atin ng Panginoon yan, mga kasambreros, yung oras. So, paano natin ginagamit yung oras? Tama ba? Maayos ba natin ginagamit? Na naging productive ba tayo sa oras, mga kasambreros? Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng 24 hours a day. Paano natin ginagamit ito araw-araw maliban sa trabaho, maliban sa pag-asikaso ng ating pamilya, and so on. So sabi dito, these mysteries are not just hidden truths, but they are the profound depth of God's love, grace, and plan for humanity. So, yun nga, no, yung maliban pa dito sa mga mysteries ng Panginoon, mga kasambreros, ay yung kanyang grasya, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang plano, yung kanyang awa at kapatawaran sa atin. So, ang role natin bilang mga faithful stewards, mga kasambreros, ay involve natin yung pag-protect dito sa, syempre, sa una yung salita ng Panginoon, and then yung mga ipinagkatiwala sa atin, especially yung ating family, mga kasambreros. Ang trabaho, no, ipinagkatiwala sa atin. So para ka lang merong isang amo na pumunta sa ibang lugar, or for example, nandiyan lang siya sa araw-araw, pero you have the tasks, no, you have the responsibilities araw-araw, duties bilang isang empleyado, bilang isang teacher, bilang isang estudyante, bilang isang nanay, bilang isang tatay, bilang isang anak, kapatid, asawa, and so on, mga kasambreros. So, yung role natin na ito, no, every role that we have, may kalakip yun na stewardship, mga kasambreros, kasi pinagkatiwala nga sila sa atin. So, tayo ba isang mabuting asawa? No, tayo ba isang responsible na magulang? Tayo ba ay responsible na estudyante? Tayo ba ay masipag na empleyado? Tayo ba ay isang responsableng mamamayan ng ating komunidad? O, di ba? Parang sa gobyerno lang, mga kasambreros, no? Pero rin po, no, as a whole, as a general po, we are tasked, no? We have given responsibilities. Kahit nga yung bata, no, talagang kahit nga yung 7 years old na bata ay may responsibility na maipasa ang kanyang grade sa school, mga kasambreros, at magkaroon ng grado. Our faithfulness in this task can bring transformation and hope to those around us. So, tama, no? Kasi kapag ginawa mo ng mabuti at maayos ang iyong trabaho bilang nanay, bilang tatay, bilang empleyado, may impact yun sa mga tao at sa environment natin, mga kasambreros, lalo na kapag may mga kasamahan tayo, no, mga co-workers natin, yung ating magulang especially. We're not just passive recipients of God's mysteries, but active participants in His plan for the world. So, hindi tayo nabuhay lang tayo sa mundong ito, tapos nag-consume tayo ng hangin, no, humihinga tayo, kakain tayo, matutulog, magtatrabaho, and so on, mga kasambreros. We need these tasks, no? Kailangan natin gawin ito araw-araw, but hindi lang ito yung fulfillment, hindi ito yung kabuuan at purpose lang ng buhay. At ang verse na ito ay nagre-remind sa atin ng weighty, no, privilege, mga kasambreros, and responsibility na meron tayo bilang malingkod ng Panginoon. So, automatic kasi, no, kapag tayo po ay anak ng Panginoon, automatic na yun na we have responsibilities na gagawin sa kingdom ng Panginoon. Parang part tayo ng big spiritual family, mga kasambreros, ng Diyos natin, ng ating Amang sa langit, mga kasambreros, na forever, na hindi namamatay. So, privilege ito, mga kasambreros, maging anak, maging katiwala, at maging lingkod ng Panginoon ay isang napakadakila at once in a lifetime and life-changing na opportunity, mga kasambreros, kasi hindi lahat ng tao ay pinili ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataon na maging lingkod ng Diyos. Let's strive to be faithful towards handling God's mysteries with care and sharing them with a sense of urgency and reverence. So, apart from mysteries, mga kasambreros, sa sobrang lalim, ay yung ating pamilya, yung ating mga trabaho in general. So, ang concept na ito na pagiging servant, mga kasambreros, ay kagaya rin, no, sa Mark 10:45,
na kung saan si Lord Jesus Christ mismo ay hindi niya ipinagmalaki ang kanyang sarili. Ibagko sabi nito, for even the Son of Man, referring to himself, did not come to be served, but to serve. No? Kagaya rin ito sa Luke 12:42 na sinasabi rin ng Panginoong Jesus na yung parable mga kasembreros ng faithful stewardship at leadership mga kasembreros, na kung saan ay isang master or manager na wais na matalino na nag-manage ng kanyang household. So ganun din po sa ating buhay. So kunwari, a CEO sees his role not just as a leader but as a steward of his employees' talents and well-being. So paano ba natin tinitingnan? Kunwari, tayo ay isang magulang, tayo isang nanay or tatay. Paano ba natin tinitingnan yung ating role bilang nanay, bilang tatay? Ito ba ay kumapa-burden? Ito ba ay parang paulit-ulit ordinary lang? Hindi natin siya tinitingnan sa angle or sa side ng spiritual realm or sa kung paano titingnan ito ng Panginoon. So, delikado yun kapag hindi natin tinitingnan ito as mga regalo ito ng Panginoon. Kasi marami ang magulang na hindi sila napapakita ng pagmamahal sa loob ng pamilya because they don't see themselves as gifts, as stewards of God's blessings and regalo. Kasi kapag titingnan mo yung isang tao na regalo, ay kung paitatrato mo rin ito ng precious or parang regalo din mga kasembreros. So kung tayo po ay bilang mga faithful na stewards katiwala ng Panginoon, ay kailangan maging karapat-dapat tayo at saka reliable tayo mga kasembreros sa pag-handle or pag-aalaga ng kung ano man in-trust sa atin ng ating Panginoon, especially yung kanyang salita mga kasembreros sa ating puso, kasi ang Diyos din natin ang tatanim ng salita, so kapag natanim ang salita sa atin, dapat may bunga, dapat may kalalabasan, may outcome mga kasembreros, yung pagiging steward natin ng salita ng Panginoon, nating narinig, nating na-witness at nating na-experience mga kasembreros. So as an application, think about your role sa trabaho, sa pamilya, sa kung saan man mga kasembreros, you've been given responsibilities much like a manager or a parent, you wouldn't slack off, right? So kapag tayo ay binigyan ng task na ating manager, so kapag tayo ay hindi nakakahabol sa deadline, hindi natin nagagawa ng maayos, so nagagalit ang ating manager, di ba? So how much more ang ating Panginoon na mahalin natin ating pamilya, mahalin natin ating kapatid, asawa, anak, and so on mga kasembreros, because they are gifts from God. Alright, so now po in the meantime nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next time mga kasembreros, paalam po.